Eto na nga. Lumabas na yung buong spoiler ng One Piece chapter 1122. Sige, bigyan natin sa inyo yung info. Yung chapter, ang title niya, When the Time is Right. Pero ito nga yung yung pag-atake ni Emmet. Tapos, yung chapter nag-umpisa sa yung mga reaction ng mundo. Pinakita yung Dressrosa. Tapos, yung mga tao natatakot. Kasi baka yung country nila, yung reaction nila baka lumubog yung country nila o yung lugar nila. Tapos, yung mga pirates, excited sila na iniisip nila na yun, may chance sila na pwede nilang i-claim yung mundo. Pinakita rin dun sa may Marine Hospital si Kobe. Yung naisip ni Kobe yung time na nag-usap sila ni Luffy na maging Pirate King, di ba? Pinakita naman dati yun eh. At sabi ni Kobe sa sarili niya, determinado siya na pigilan si Luffy. Ayop eh, no? Kala mo talaga kayang-kaya niya si Luffy, no? Dream ni Luffy yun, di ba? Malaman. Pero malakas si Kobe, guys, no? Malakas si Kobe. Legendary yun. Tapos, napunta to sa lugar nila Baki. Nila Baki. Si Baki. Sila Bagi. Tapos, napunta sa lugar nila Bagi. Siyempre, sabi naman ni Bagi, siya daw the world will be mine. Parang ganun ang gusto niya. Tapos, siyempre, nag-cheer yung buong Cross Guild. Yung mga kagrupo niya dati. Nag-cheer di ba? Tapos, pumasok si Crocodile, nagalit. In-order lahat sila na inorderan si Bagi, inutusan si Bagi na lumapit ka dito tsaka maupo. Inutusan di ba? Alam naman natin na yung sa mga past chapter parang front lang nila si Bagi. Kasi si Bagi yung sikat eh. Tapos, merong scene doon si Katarina Dibon tsaka si Banagor, diba magkasama sila sa mga naduma na chapter na pumunta sila ng diba, ng Egghead. Tapos hinawakan nila si Mercury ba yun, guys? Tama ba yun? Hinawakan nila. Tapos nakita nila doon si pangalan nun, si Caribou. Kung naalala nyo si Caribou, yun yung murong din kay Luffy kasi maraming pagkain. Tapos sabi ni Debon, tinawagan niya si Marshall Detect. To sabi niya, papatayin ko na to kung okay lang sa'yo. Sabi ni Debon, papatayin ko na to si Caribou kung okay lang sa'yo. At sabi naman ni Tech, wag, dali mo siya dito. Kung mali yung pangit yung impormasyon niya, ako lang mismong mag-execute sa kanya. Yung sabi ni Blackbird. Tapos bumalik yung sa scene sa Egghead. Tapos nagsalita si Vegapunk na that the truth is, and that is the truth, Joy Boy. Panggit na naman yung pangalan ni Joy Boy. Habang nagsasalita si Vegapunk, inatake ni Warkuri si Emmet. Tapos ngayon, this time yung yung diba yung nasa loob ni Emmet yung Denden Mushi, yung nagpapakalat ng info. Doon pa lang na-destroy. Tapos doon na nag-end yung broadcast. Tapos pinakita rin si Nasujuro. Hinahabol yung tao sa Sunny.
hinahabol yung ano, yung 'di ba galing sa taas yun. Tapos hinahabol niya pala yung Thousand Sunny, sila Zoro, nandun sila Zoro. Tapos si Saturn 'di ba inatake ni Luffy tsaka ni Luffy tsaka ni Bonnie sa combo attack nila. Nandun pa rin, nagre-regenerate pa rin. Tas meron doon sa may chapter si Jupiter, Warkuri, Nazuro. Tatalo na dapat sa Elbap ship, no? And the Thousand Sunny that is almost touching the sea. Tapos ang nangyari, atakihin na nila, no, si Emmet na ano, may hinawakan siyang ano na dun sa bewang niya. Tapos iniisip niya si Joy Boy habang ginagawa niya. Tapos nag-ano siya na nagsusorry siya kay Joy Boy. Parang pinagkukumpara niya si Luffy ngayon kay Joy Boy. Tapos naiisip niya yung nangyari na nag-uusap sila ni Joy Boy. Tapos nag-sorry siya kasi hindi niya nagawang hari si Joy Boy nung time na yun. Tapos tinanong niya si Luffy, kinausap habang paatake yung mga Goros, kinausap niya si Luffy. Nagtanong siya, sabi ni Emmet, anong pangalan mo? Tapos sabi ni Luffy, ako si I'm Monkey D. Luffy, the man who become the Pirate King. Tapos nag-comment si Emmet na, D lang, sabi niya. Tapos si Emmet, yun niya, hinawakan niya na sa bewang niya. May inantay siya doon, tapos suddenly malaking giant black lightning emerged from Emmet body. Most of the Marines faint and their battleships. Luffy is in shock na may malakas na lumabas sa kay Emmet. Tapos tinawag niya ulit si Luffy, "Hey Luffy," tapos sabi ng, "Thank you lang si Emmet for letting me hear the nostalgic rhythm again. It takes me back." Ibig sabihin, naalala niya si Joy Boy yung time na yun. Tapos naglabas si Emmet ng massive conqueror haki attack na galing sa katawan niya na nakaapekto sa buong Egghead Island. Tapos may makikita doon sa chapter na huge black lightning. Tapos sinabi ni Emmet, "Please don't die, I won't let you die." Tapos yung 5 elder sa island bumalik dun sa sa base nila, na naka-human form na sila dahil dun sa attack na ginawa ni Emmet. Tapos noon si Jupiter, si Warkuri, Nazuro, bumalik sila dun nga sa may Rejoice base nila. Tapos si Saturn yung only one that remains in Egghead Island. Diba si Saturn talagang nandun sa Egghead Island, no? Pumunta siya nung unang chapter ng pagpunta nilang dalawa talaga sa Egghead. May kasama siyang diba, si Kizaru, kasama niya si Kizaru. Tapos pagod na pagod yung mga si Jupiter, Warkuri, Nazuro. Tapos si Mars yung parang lumilipad Andun na siya. Nandun na siya noong time na yon. Nakabalik na pala. Tapos yung Room of Flowers, makikita natin si Imo na nakaload na sumisigaw. Sabi nung servant, "Imo-sama." Tapos sabi ni Imo, "Joy Boy," parang galit na alala niya. Tapos yung Thousand Sunny, di ba tumalon yun, nagland na sa sea, away from Egghead Island sa with Elbap ship. And then lahat ng ships na shock sila, wondering where all the monster are gone. Nawala bigla kasi, di ba, nawala yung mga elder.
Dapat pati yung mga Giant na-confuse din sila. Tapos nagtanong sila bakit yung robot si Emmet nakakagamit ng haki and why haki made people disappear. Biglang na-disappear nga yung mga elder. Tapos sa Egid Island, makikita na nila yung remain ni Emmet, parang last na attack niya, na on the ground. Tapos nandun si Saturn pa rin. Nasa ground si Emmet, tapos nandun si Saturn sa harap. Tapos dun sa last 2 page ng chapter, may flashback. May flashback si Joyboy tsaka Emmet. Papakita sa lalabas sa chapter ngayon na yun nangyari nung century ago. Si Joyboy, nakaupo si Joyboy sa taas ng hill sa isang island na nakipag-usap kay Emmet. Pero si Joyboy naka-shadow lang siya. Siyempre yun, si Joyboy naka-straw hat siya, tapos may coat. Si Emmet naka-suit siya ng tulad dun sa mga Giant. Tapos sabi ni Joyboy, remember Emmet, only when time is right. Tapos sabi ni Emmet, when the time is right, sabi niya gano'n. And then si Joyboy, I will compress up my most powerful. Galing pala kay Joyboy ngayon yung most powerful haki niya. Tapos isisil sa katawan ni Emmet. Siyempre nagulat si Emmet. Tapos sabi ni Joyboy, one day I will die, but you will live on far longer than me. There will be a day when I can no longer come to your aid. Bali, yun nga, expected din ni Joyboy pala na mawala siya. Tapos si Emmet, ayaw niya, syempre. I don't want to. Tapos sabi ni Joyboy, pag yung buhay mo, tapos yung mga people na gusto mong protektahan nasa danger, dun yung time na yun yung time na gagamitin mo yung sinil na haki sa katawan niya. Tapos nagsalita pa si Emmet, when the time is right, you will come to help me. Sabi naman ni Joyboy, that's right, I will come to protect you from the past, as I've always do. Ba yun Tapos syempre natuwa si Emmet dun sa sinabi ni Joyboy. Tapos sabi naman ni Emmet, nagpasalamat siya na naging masaya siya doon. Kasi that makes me happy. It's like having you with all the time. Tapos sabi naman ni Joyboy, of course, but we are talking about something way ahead in the future, aren't we? Okay. Tapos ano pa? Sa last chapter, na sila, bumalik na sa present. Yung light na naki-emit eyes nawala na, yung ilaw na sa kanya wala na Tapos yun lang, parang wala na yung si Emmet. Tapos yun lang yung buong chapter, guys. Yun yung abangan nyo mamayang madaling araw. Tapos ipopost sa background, iyaano ko rin lang yung hindi translated na chapter. Makikita nyo yun. Tapos next week, break for Japanese summer holiday week. 4 weekly shonen job. Break next week. So maglalabas ako ng video ng iba. First video kasi to. Sana supportahan nyo. Kung gusto supportahan nyo, like yan, salamat. Maglalabas ako agad pag lumabas agad yung mga spoiler. And sige, ganito na lang. Salamat sa inyo, guys. Peace you.